Nais ko pong magbahagi sa ating kalagitnaan ngayon ng isang topic tungkol sa security or seguridad. Ito po ay topical, so marami po tayong text na dapat babasahin upang susugan ang bawat punto ng ating topiko ngayong umaga. Nais ko pong buksan ang 4 na bahagi ng Biblia. Ito ay mga mahabang sipi at babasahin natin sapagkat ang 4 na ito ay ang 4 na punto ng ating pag-aaral ngayong umaga. Unang-una po, basahin natin ang Exodus chapter 3. Yan ay sa verse 13 and 14. Pagkatapos, pumunta tayo sa Obadiah, chapter 1, verse 3 to 5. Pagkatapos, sa New Testament, John chapter 6, verses 38 to 40. Then, 1 John chapter 5, verses 11 to 12. Reading ko po. Exodus 3, verse 13 to 14. Obadiah chapter 1, verse 3 to 5. John 6, 38 to 40. Then lastly, 1 John chapter 5, verses 11 to 12. Tingin po ang salita ng Diyos. Exodus 3. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Obadiah 1, verses 3 to 5. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, ikaw na naninirahan sa mga bitak ng bato, ng tahanan ay matayog na nagsasabi sa iyong puso, sinong magbababa sa akin sa lupa? Bagaman ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang agila, bagaman inilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kung ang mga magnanakaw ay pumaroon sa iyo, kung ang mga manloob sa gabi, gaano ka winasak? Di ba sila ay magnanakaw lamang ng sapat sa kanila? Kung ang mga mamimitas ng ubas ay pumaroon sa iyo, di ba sila ay mag-iiwan ng laglag na ubas? John 6:38-40. Sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. 1 John chapter 5, verse 11 to 12, at ito ang pagtotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, ang buhay ay wala sa aming mga sarili. Ang buhay naming taglay ngayon ay kaloob ninyo. Simula nung kami po'y likhain sa sinapupunan ng aming mga magulang, tulad ng paglikha ninyo sa unang tao, kaya Dan, na hinubog mula sa alabok at hiningahan ang butas ng kanyang mga ilong ng hininga ng buhay na nagmumula sa inyo. Lahat ng ito ay sa inyo nagmula. Ngunit, hangad namin ang panibagong buhay na siyang seguridad
sa aming pong mga buhay habang kami naririto sa lupang ito. Pagpalain po ninyo naman ang mensahe nito, ang salita ninyo na aming pagugulay-gulay. Gamitin nyo ito sa ikagitibay ng inyong mga tao at gamitin nyo rin po ito sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming tao ang naghahangad ng seguridad sa buhay. Walang sino mang tao ang hindi naghahangad ng security. Subalit dahil sa marami ang mga naghahangad sa ibang bagay na inakala nilang ito ang seguridad ng kanilang buhay, sila pa yung totoong nawawalan o nawalan ng tunay na seguridad. Sapagkat kung alin yung tunay na seguridad, kanila itong tinalikuran upang makuha ang mga pansamantalang seguridad sa buhay. Ano ba ang seguridad? What is security? Security po sa Ingles ay mayroon po itong at least tatlong synonyms o ibang katawagan. Tawagan ito is comfort, protection, and safety. Kaya kung sa Tagalog po, ang seguridad, ibig sabihin ito'y kaginhawaan, kaluwagan, pagtatanggol, pangangalaga, kawalang panganib, o kawalang peligro. Ang ibig sabihin, kaligtasan. Nais kong tignan natin ang pagpapala ng seguridad. Ito po ang nais kong ibahagi sa ating ngayong umagang ito, ang pagpapala ng seguridad. Ano ang pagpapala ng seguridad? Ang seguridad ay pagpapala sa apat na dahilan. Una, pagpapalang seguridad sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Ikalawa, pagpapalang seguridad sapagkat ito'y nakaukit sa Diyos. Ikatlo, pagpapalang seguridad sapagkat ito'y protektado ng Diyos. At panghuli, pagpapalang seguridad sapagkat ito'y buhay mula sa Diyos. So una, ang seguridad ay isang pagpapala dahil ito'y kaloob ng Diyos. Kung ating babasahin ang unang teksto na ating binasa, Exodus chapter 3, verse 13 to 14, ganito po ang pagkakasabi. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sumagot ang Diyos at sinabi kay Moises, ako, I am who I am. At sinabi ng Diyos sa kanya, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, na ikaw ay sinugo ni ako nga. Kung ating babalikan ang buong kasaysayan ito, bakit sinabi ito ni Moises at ng Diyos? Sa pagkakataong ito, si Moises ay narito sa lugar ng Sinai. Siya ay mayroon ng 80 taon. At siya tinawag ng Diyos upang palayain ang bayang Israel na naalipin sa bansang Ehipto sa loob ng 450 taon. Si Moises, siya ay laki sa turo ng kanyang magulang na si Jochebed at ng kanyang ama. Bago siya ibigay sa prinsesa ng Paraon sa Ehipto. Kilala ni Moises ang Diyos. May alam siya tungkol sa Diyos, pero hindi niya kilala personally ang Diyos.
Nakakarinig siya tungkol sa Diyos, pero kailanman hindi pa niya nakikita o naranasan ang totoong Diyos. Noong siya nag-4 na taon sa Ehipto, siya ay nakapatay ng isang Ehipsyano dahil sa pagtatanggol sa kanyang kababayan. At nabalitaan ng Paraon na ganito ang ginawa ni Moises, tumakas siya patungo dito sa lugar ng Sinai at nakatagpo niya ang pamilyang Jethro. At isa sa anak ni Jethro, si Raquel, ay kanyang napangasawa. At nanatili dito si Moises ng panibagong 40 taon bilang tagapangalaga ng mga tupa ng kanyang biyanan. At isang araw, habang siya ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang biyanan, nakita niya sa isang bundok sa Sinai na mayroong isang puno na nagliliyab, pero hindi natutupok, hindi nag-aabo. Kaya lumapit siya upang ito ay kanyang usisahin. At sa hindi niya inasahan, biglang nagsalita mula sa gitna ng burning bush ang Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Moises, 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 ano po yun? Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang kinatatayuan mo ay banal. Ako ang Diyos ng iyong ninuno, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ikaw ay sinusugo ko na palayain ang aking bayan sa Ehipto sapagkat abot sa langit ang kanilang pagdalamhati dahil sa pagpapahirap ng bansang Ehipsyo. Nangatwiran si Moises, sino ako, Panginoon, para iligtas, para palayain ang bayan ninyo na naalipin? Hindi ako marunong magsalita at marami siyang dahilan. At dahil dito, ang Diyos ay nagpakita ng kapangyarihan. Ang sabi ng Diyos, Moises, ano yung hawak mo? Tungkod ko, kahoy. Ihagis mo sa lupa. At nung ihagis sa lupa, ano nangyari? Ito'y naging ahas. Isang makamandag na ahas. Natakot si Moises. At sinabi ng Diyos, hawakan mo sa buntot, damputin mo. Bagamat siya ay may pag-arilangan, nakita niya Diyos na ang kanyang naranasan. Hinawakan ang buntot at ito'y naging tungkol muli. Pero hindi pa kumbinsido si Moises na maging tagapagtubos o tagapagligtas ng bayang Israel na sinugo ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ipasok mo yung kamay sa iyong dibdib, sa ilalim ng iyong baro. At pagtanggal doon, nakita, pinamumuti sa ketong. At ang sabi ng Diyos, ipasok mo muli, at paglabas, kumilis muli ang kanyang kamay. Nakita ni Moises, nakilala ni Moises, ito na ang Diyos. At dahil doon, kumbinsido si Moises na ito ang Diyos. Ang Diyos na totoo. Ngayon, sinusugo siya doon sa loob ng Ehipto. Now, alam ni Moises kung ano ang paniniwala ng bansang Ehipto. Sila ay naniniwala sa Diyos na tinatawag politeísmo. Ibig sabihin ng politeísmo, maraming Diyos. Ano bang makita nila ay gawin nilang Diyos tulad ng ilog ng Nilo. Tinawag nila itong God of Fertility dahil ito ay nagbibigay ng ani sa kanilang pananim. Kaya Diyos ito. Dinyos din nila ang palaka, dinyos din nila ang lamok o ang gamo-gamo, pati ang mga kuto, ang mga bukol. Ano bang makita nila? Diyos-Diyosan. Kaya ang bayang Ehipsyo, wala silang seguridad sa kanilang paniniwala. Sapagkat pabago-bago ang kanilang Diyos. At ito ang kinamulatan ng bayang Israel. Ang bayang Israel ay nanatili roon ng 450 taon. Namatay na ang kanilang mga magulang at ngayon ang kasalukuyan, ito yung bagong henerasyon. Hindi nila kilala ang Diyos na totoo. Ang alam nila, ang Diyos ay ang Diyos ng mga Ehipsyo. Kaya hindi nila alam kung alin ba talaga ang kanilang kakapitan para magkaroon sila ng seguridad.
Kaya nga tiniyak ni Moises sa Diyos ang kanyang pangalan. Kapag ako'y sinugo mo, Panginoon, upang palayain ang bayang Israel mula sa pagkakalipin sa Ehipto, at itanong nila, sinong nagsugo sa iyo? Anong kanyang pangalan? Anong sasabihin ko? Ang sabi ng Diyos, ako ay siya ko nga. Sabihin mo sa bayang Israel na ikaw ay sinugo ni ako nga. At yun ang gagawin ni Moises upang makumbinsi ang Israel na ang totoong Diyos na kailangan nila na magbibigay sa kanila ng security ay ang Diyos na kilala ngayon ni Moises. At si Moises ay paniwalaan nilang sugo ng Panginoon. Alam niyo po ang kalagayan ito ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto ay walang pagkakaiba sa ating panahon. Ang mga tao ay naniniwala sa kanilang kinamulatang relihiyon, ang kanilang kinamulatang paniniwala na kung saan ito po ay 450 taon na nilang pinaniniwalaan. Kung anong sinasabi ng relihiyon, doon sila sumasamba at doon sila naniniwala na ito ang seguridad. Kaya ang bayang Israel, nung pumunta si Moises, hindi makapaniwala kay Moises na siya sinugo ng Diyos at gusto pa siyang batuhin. Pero nung nagpakita ang Panginoon ng 10 himala, 10 kapangyarihan laban sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, kumbinsido sila na si Moises ay sugo ng Diyos. At sa ating panahon ngayon, bagamat maraming taong naniniwala sa isang Diyos, pero hindi sumasampalataya sa tanging sugo na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Si Moises ay nag-aalinlangan sapagkat siya'y tao, pero ang Panginoon, ang sabi sa Hebrews 10:9 and 10, kusang loob siyang sumunod sa kalooban ng Panginoon na ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa mga taong alipin ng kasalanan. Pero marami hanggang ngayon ang hindi naniwala kay Jesucristo sapagkat ang tingin nila, tao lamang. Tao talaga si Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao. Tinawag ng Diyos ang kanyang sarili, I am who I am. Ako ay ang ako nga. Nagpapakita ito ng dalawang paglalarawan na dapat nating makita kung sino ang Diyos. Pag sinabi pong ako ay ako nga, ibig sabihin, siya noon, ngayon, at magpakailanman, nagpapakita na siya ay Diyos na hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan, kaya meron tayong katiyakan sa kanya. Ikalawa, siya ito'y nagpapakita na ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, at kailanman, yan ang kanyang katangian. Hindi mababago, hindi pwedeng palitan ng anumang mga Diyos-Diyosan. Sa mundo, lahat ng bagay ay palagiang nagbabago. Kaya wala tayong seguridad. Ang ating mga values nagbabago ayon sa konteksto ng panahon at kalagayan. Ang ating morals ay nagbabago. Ang ating mga asal, even our law, ang ating batas ay nagbabago palagi. Ibig sabihin, saan kakapit ang tao sa mga bagay na nagbabago sa mundong ito? Wala. Tanging ang Diyos lamang na hindi nagbabago magpakailanman ang makapagbibigay sa atin ng katotohanang seguridad sa buhay. Hebrews chapter 13 verse 8, anong sabi doon? Si Jesucristo noon, ngayon, at magpakailanman. Kung sino ang Diyos na nagpakita kay Moises na siya ang Diyos na ako nga, ay siya rin Diyos na ating tagapagligtas ngayon, na siya rin ang noon, ngayon, at magpakailanman. Dahil dito, matatag at katiwa-tiwala ang ating Diyos at maaari mong ibigay ang buong mong buhay at tiwala upang maggamit ng seguridad sa buhay.
Anong pinangahawakan mong seguridad ngayon? Sa iyong relihiyon? Ngayon lang, iba yung kakantahin nila, pero bukas iba na naman. Maaaring sa relihiyon mo, ngayon, nangangaral na ito raw totoo, pero sa Linggo, makikita natin, hindi pala totoo. Pero ang Diyos natin, He's the same yesterday, today, and tomorrow. He is the I am who I am. Kaya nga, pagpapala ang seguridad na ito dahil ito'y kaloob ng Diyos na kailanmay hindi nagbabago. Ikalawa, ang seguridad ay isang pagpapala dahil ito'y nakaukit sa Diyos. Nakaukit sa Diyos. Pag sinabing nakaukit sa Diyos, ay walang sino mang maaaring makakagalaw, walang sino mang maaaring makapagnanakaw sa mga inukit sa Kanya. Tulad ng buhay ng mga Edometa sa panahon ni Obadias, basahin natin. Obadias chapter 1, verse 3 to 5. Sa inyo po mga Tagalog, yan po ay nasa page 1363. Ganito po ang sabi. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Ikaw na naninirahan sa mga bitak ng bato, na ang tahanan ay matayog, na nagsasabi sa iyong puso, sinong magbababa sa akin sa lupa? Pero sagot ng Diyos sa verse 4, bagamat ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang agila, bagamat inilalagay mo ang iyong pugad na kasamang ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Na, anong context po ito? Sumobra ang yabang po nitong Edom na ito. Ang Edom na ito ay lahi po ni Esau, na kapatid ni Jacob. Naalala niyo ba na sila po ay magkalaban ng kanyang kapatid na si Jacob sapagkat dinaya siya? At si Esau ay naglagalag sa lahat ng dako ng Middle East. Kaya isa siya sa mga lahi ng Edomites na naging mortal ng away ng Israelita o Jacob. Tulad ng Edomita, simula nung sila'y manganat sa buong kalupaan ng Arabia, sila'y naging bantog. Yumaman sila yung unang nakadiskubre ng mga bagong teknolohiya. High-tech po ang bayan ng Edom. Sila ay nakatira doon sa pinakamataas na bundok, pinakamataas at walang sino mang maaaring makakaabot, ang sabi nila. At maliban pa noon, ang kanilang mga bahay ay nakaukit sa mga bato. Yung mga malaking bato na ito ay kanila itong inukit at doon sila gumawa ng kanilang mga tahanan. Talagang high-tech na high-tech. Sa ating panahon ngayon, kung ang iglesia mo ay puno ng mga gadgets na mga high-tech, ito'y sigurado kang ito'y sa Diyos. So, inakala nila sila'y matayog at makapangyarihan. Hindi nila kailangan ng Diyos na ito. Sa simula pa lamang ay talagang ayaw ni Esau sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya yung unang sumuway sa kanyang amang si Isaac na mag-asawa ng mga Canaanites. Alam niyang ikinalulungkot at ikinahapis ng kanyang ama at ng ina ang kanyang ginawa. Lalo pa siyang nagpatuloy. Siya ay nagrebelde. Kaya nga, kanyang ibinenta ang kanyang rights bilang panganay sa isang platitong
pagkain o lentils. So itong Edometa, yumaman sila dahil makabago ang kanilang buhay. Sila'y napakatayo. Ang tirahan nila'y sobra nakaukit sa bato. Mismo ang Panginoon ang sumasaksi sa atin na ang bayang ito ay napakahambog sa kanilang sarili. Akala nila yung kanilang kayamanan, ang kanilang kalakasan, ang kanilang kapangyarihan, ang siyang magbibigay ng seguridad ng kanilang buhay. Masdan nyo ang sabi ng Panginoon sa kanila. Mismo ang Panginoon ang nagpapatutuo na sila'y hambog. Verse 4. Bagaman ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang agila, bagaman ilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibinabagsak ng Diyos. Alam natin yan. Mga relihiyon ngayon, sobrang pagtataas ng kanilang relihiyon na parang ginagamit lamang ang salita ng Diyos para susugan lang ang katin ng kanilang puso na sila'y totoo. Ayaw nilang matanggap kung ano sinasabi ng Biblia, kundi ang kanilang tinatanggap kaya ang sinasabi ng kanilang libro. Yun ang kanilang doktrina. Ayaw nilang maniwala mismong salita ng Diyos. So napakalinaw dito na niloloko nila ang kanilang sarili. Itong mga Edomitang ito. Niloloko nila eh. Na sila daw ay hindi pwedeng ibaba ni numan. Walang makakaabot sa kanila. Paano pang sinasabing kami ay higit pa sa Diyos? Pero mas dali nyo ang sabi sa verses 5 and 6. Nasabi ng Panginoon sa kanila, kitang-kita ito ng Diyos. Hindi ng malaking mata ha, kundi mismo ng Diyos. Nakikita ito ng Diyos. Verse 5 and 6, ang sabi ng Diyos, kung ang mga magnanakaw ay pumaroon sa iyo, ba may nakapasok palang magnanakaw sa kanila? Kung ang mga manloloob sa gabi, kung gaano kami nasa, di ba sila magnanakaw lamang ng sapat sa kanila? Para sa kanila lang yun. Pakinabang nila, pero naakyat yung tugatog ng iyong kinalalagyan, napasok ang bato mong bahay na kung tawagin ay Petra. At hindi lang yun. Kung ang mga mamimitas ng ubas ay pumarunong sa iyo, di ba't sila'y mag-iiwan ng daglag na ubas? Hindi ba't naubusan kayo ng inyong pananim sa pinakamataas na tuktok at nalaman ninyong may nakapasok sapagkat naiiwanan yung mga naglag? O paanong si Esau ay nilooban, hinanap ang kanyang mga kayamanan. Naluloko sila sa akala, nasaan yung ating kayamanan dito? Ninakawan tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 4, ganito ang sabi, bagaman ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang anggila, bagaman inilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Gaano man kalakas, gaano man katatag ang high technology na mga tao na pinagmamalaki nila na parang hindi lang kailangan ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ibababa kita. Niloloko mo sarili mo sapagkat mismo maliliit na magnanakaw nakapasok sa iyo. Wala kang kasiguruhan dyan sa kayamanan mo. Wala kang kasiguruhan dyan sa teknolohiya mo. No. Wala. Nakaukit sila sa bato na napakataas pero walang kasiguruhan. Napakalinaw na ang pinaka-high-tech na ipinagmamalaki ng tao ay walang seguridad. Lahat ay may pagbabago. Kung ikaw iniisip mo,
Nahanapin mo ang ibang security ng buhay mo dahil dito, tila parang walang nangyari sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nagkakamali ka. Umaalis ka sa security mo tunay. Sapagkat ang Diyos na kilala ni Moises, siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Ang nagpapakitang Diyos sa lumang tipan ay si Jesucristo. Sapagkat siya ang magkakatawang tao, yun ay preparasyon ng kanyang pagkakatawang tao. Pre-incarnation. Hindi pwede yung Ama ang magiging tao sapagkat sino mang makakita ng kanyang liwanag ay tiyak mamamatay. Kaya si Kristo yung I am. Mapapansin natin sa John, ilang beses binanggit ng Panginoon that Jesus Christ is the I am. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. I am the light. Siya yung I am. Diyos lamang ang ating seguridad. Tingnan nyo ang sabi sa Salmo 62, versikulo 7. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan. Ang aking makapangyarihang bato. Ang Diyos ang aking kandungan. Sa totoong mananampalataya, hindi sila sasampalataya sa panampalataya ng Edomita na sila'y nasa mataas na dako, nakaukit sila sa batong literal na mayroong pagkawasak at pagkasila. Ang isang manampalataya, ang kanyang kaligtasan ay ang kanyang karangalan sapagkat ang makapangyarihang bato ang kanyang kanlungan. Na alam natin kung sino ang makapangyarihang bato na kanlungan. Hindi bato ng Edomita, kundi banal na bato ng Diyos. Acts chapter 4, verse 11 to 12. Ganito ang sabi, itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas kundi ang pangalan ni Jesucristo. Oo, maraming naniniwala sa Diyos Ama, pero hindi sila sumasampalataya sa sinugong anak na Diyos para tagapagligtas. Tulad sa panahon ni Moises, hindi sila maniniwala kay Moises na siya'y sugo, na siya magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kailangan nilang makilala ang Diyos na totoo. At kung makilala nila ang Diyos na totoo, hindi sila naniwala kay Moises kasi siyang batuhin. Pero nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan hanggang tuluyang nakumbinsi ang bayang Israel na ito nga si Moises, ang sugo ng Diyos na maglalabas sa atin mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako. At sumunod sila kay Moises. Pero si Moises ay hindi Diyos. Si Moises ay tao lamang nag-aalinlangan sa kanyang kalagayan, pero si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at walang pag-aalinlangan na kanyang ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa mga taong alipin ng kasalanan. Siya hindi kayang pasukin ng sino mang magdadakaw. Tanging mga nakaukit lamang sa dakilang bato na hindi nagbabago ang mayroong seguridad sa kanilang buhay. Kung kayo'y nakaukit na kay Kristo, kahit ano pang kalagayan ninyo sa lupang ito, may pera, wala, may sakit o ano pa man, dininig ang panalangin ng hindi pa man, hindi magbabago ang seguridad mo. Napaka-secure ng kalagayan mo. Isang comfort yan sa ating mga kapatid, ang sino mang na kay Kristo. Then thirdly, hindi lamang na ang seguridad nito ay isang pagpapala dahil ito'y kaloob ng Diyos at ito'y nakaukit sa Diyos. Ikatlo, ito ay protektado ng Diyos. Protektado ng Diyos. Basahin natin ang text ng John 6 verse 38 to 40.
Na sino si Jesus? Siya yung Diyos na nagpakita kay Moses. He is the I am. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ito ang kanyang statement, ang kanyang proteksyon sa mga kasiguridad. John 6:38 to 40. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito ang seguridad ng bawat mananampalataya. Naniniwala sa Ama at naniniwala kay Kristo na sinugo niya. John 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, na sila'y sumampalataya sa iyo at kay Kristo na sinugo. Buhay na walang hanggan po ang maniwala sa salita ng Diyos, na ang Diyos ang siyang nagbigay ng seguridad sa tao sa pamamagitan ng pagsugo niya kay Moises sa Israel, ngunit sa ating panahon sa pamamagitan ng pagsugo niya kay Kristo na siyang mamamatay sa krus, alang-alang bilang kapalit sa kasalanan ng kanyang mga tao. Si Jesus ang nagpakitang Diyos na may anyo. Hindi pwedeng Ama. Hindi pwedeng Ama. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, John 14 verse 1, believe in God and believe also in me. Pero kahit tanggapin ang relihiyon niya, ang gusto nila, Ama lang. Ama hindi nakapagligtas eh. Hindi yung si Amang manunubos, si Kristo ang manunubos. Tulad sa panahon ni Moises, hindi yung Ama ang nagpalaya sa mga Israelita, kundi si Moises. Kung hindi sila naniwala kay Moises, hindi sila makalaya sa Egypt. Sabi ni Kristo, ako lamang ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. At yan hindi matanggap ng relihiyon. Sapagkat ang kanilang pinangawakang aral ay ang kanilang sariling libro at hindi ang aklat ng Diyos na pinasimulan. Si Kristo ang Verbo. Siya ang salita. Ang sabi sa John chapter 1 verse 3, ang sabi nun, sa simula ay ang salita o ang Verbo, at ang Verbo ay kasama ng Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Mismo si Kristo ay Verbo at siya Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Tagapaglikha itong Verbo, tagapaglikha itong si Kristo. Diyos siya. At ang sabi sa verse 14, at naging tao ang Verbo at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Alam natin, si Kristo ang tinutukoy sapagkat siya ang nagkatawang tao. Si Kristo ang nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya naparito? Ang sabi sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. At ito ang kanyang layunin, pagbaba mula sa langit. Hindi sa kanyang sarili. Si Moises ayaw niya. Ayaw niyang sumunod sa utos ng Ama. Pero nakumbinsi rin siya, ginawa niya kung anong utos ng Ama. Si Jesus Christ, kusang loob.
na tinupad ang kalooban ng Ama na siya'y kailangang parusahan at patayin sa krus. Sinunod ng Panginoon ang hinihingi ng kapurusahan na the wages of sin is death. Muli natin basahin yung ating text, John 6:38-40. Sapagkat ako'y bumaba sa lupa ay mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay na sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito ang pangako ng Diyos. Ang tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Ano ito? Buhay na walang hanggan. Yan ang security ng isang Kristiyano. Yan ang seguridad ng isang Kristiyano. At ang seguridad ng isang Kristiyanong ito ay pinagpala. Bakit po? Sapagkat ito'y buhat sa Diyos, kaloob ng Diyos. Ito'y nakaukit sa Diyos. At ikatlo, ito ay protektado ng Diyos. Protektado ni Jesucristo. Ito ang seguridad na protektado ni Jesucristo. Muli, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at kapag siya'y namatay sa kanyang katawan, hindi pa itulot ng Panginoon na agawin ni Satanas ang kanyang mga tinubos. John 17:12. Ganito ang sabi. Ang sabi dito ng Panginoon, kausap ang Ama, habang ako'y kasama nila, nino, nung kanyang mga tinubos, nung mga taong binigyan ng seguridad ng buhay, buhay na walang hanggan. Habang ako'y kasama nila, iniingatan ko sila. Sa iyong pangalan, sila na binigay mo sa akin, sila'y pinapantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Lahat ng tinubos ni Kristo kailanman hindi mapapahamak, maliban na lamang doon sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano pero hindi nakaranas na sila'y tinubos ni Kristo. Mapapahamak sila. Kaya nga sabi sa Philippians 1:6, ang sinimulan niyang mabuting bagay sa buhay ng isang Kristiyano, tatapusin niya ito. At hindi ito mawawala sa kanya. Daranas tayo ng iba't ibang problema. Daranas tayo ng iba't ibang pagbagsak. Yes, tayo'y makasalanan pa at nagkakasala. Pero hindi nangangahulugang tapos na ang Diyos sa iyo. He who began a good work in you shall be faithful to complete it in you. Protektado ito ng ating Panginoon. And lastly, pagpapala ang biyayang ito sapagkat una, ito'y kaloob ng Diyos, ito'y nakaukit sa Diyos, ito'y protektado ng Diyos, at panghuli, ito'y buhay mula sa Diyos. Yung ating security, the real security, the true security, ay buhay mula sa Diyos. Kung tawagin niya, buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verses 11 to 12. At ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Totoo yan. Tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ba ng tao? Hindi. Sa lahat ng sumampalataya kay Jesus, na sinugo ng Ama upang mamatay bilang katubusan sa mga taong makasalanan sumasampalataya sa Kanya. At ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak na kay Kristo. Hindi sa iglesia, hindi sa pastor, hindi sa ministro, hindi sa kayamanan, hindi sa bahay, hindi sa high technology, hindi sa relihiyon.
kundi na kay Kristo. Huwag niyong hanapin ang security sa iba't ibang bagay, sa mga bagay na nagbabago. Only in Christ Jesus. Verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Itong kalooban ng Diyos, Ama, na kilalanin siya, na mayroon siyang isinugong bugtong na anak upang inyong sampalatayanan. Pero nung turo ng reliyon, tao lang yan si Jesus. Mabuting tao lang yan. Pwede bang magligtas ang tao at magbigay ng buhay na walang hanggan? Tanging si Jesus lamang ang makakagawa. Eternal life, ito yung security ng bawat mananampalataya kay Jesus. Kung ikaw'y mananampalataya kay Jesus, anong pinoproblema mo ngayon? Anong pinoproblema mo? Meron tayong katungkulan, conversion, faith and repentance. Sumampalataya tayong tuloy-tuloy at nagpapatuloy kay Kristo. Ano man ang maging kalagayan natin, mamuhay tayong may kabanalan, mamuhay tayong may katuwiran, mamuhay tayong maging masunurin at panampalataya kay Kristo at sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, linisin natin ang lahat ng ating bisyo. Yun ang ating tungkulin. Bakit? Ang sabi nga ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Bakit? Sapagkat nasa iyo na yan. Nasa iyo na yung security niyan. At kapag hindi mo pinalagaan ang security niyan, magka-down ka sa iyong sarili. Nakatingin ka sa iyong sarili at hindi ka nakatingin sa ginawa ng Diyos sa iyong sarili. Hindi mo na kailangan maghintay ng eternal life dahil ito'y mapapasayo sa sandaling sumampalataya ka sa sinugo ng Ama na walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao si Jesucristo. Walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas sa lahat ng sumasampalataya kundi maliban sa pangalan ni Jesucristo lamang. Yan ang ating security. Hanggat wala ka nun, hanggat hindi ka kinaroroonan ng anak, wala kang buhay. Mabubuhay ka dyan sa material, mabubuhay ka dyan sa iyong paligid, pero never magkakaroon ka ng buhay na security. Hindi mo ito problemahin, kaibigan, kung paano makakamit ito. Sampalatayanan mo lamang ang Diyos at ang kanyang sinugong si Kristo. Buhay na walang hanggan. John 17 verse 3, napakalinaw po doon. Ang sabi doon, this is eternal life, that they believe in you, the only true God, and the Lord Jesus Christ, whom you sent. That is eternal security. Yan ang security na ibinibigay ng Diyos mula sa kanyang salita at hindi sa libro ng mga tao. Maraming nagkukumahog ng security. Maraming nagkukumahog. Pero totoo, sila'y nawawalan sapagkat kung kailan nila dapat matagpuan ng seguridad sa araw ng pagsamba, sila'y naroon sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Maling security ang kanilang hinahanap. Basahin natin muli ang sinabi ni Juan, chapter 5. Verse 11-12. Huwag natin pagsawaang basahin ito, mga kapatid. Ito yung mag-affirm, mag-confirm ng ating faith. If you believe Christ, the Son of God, ito ang sinabi ni John. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak na si Jesucristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Tulad ng bayang Israel,
Ang pangakong kalayaan nila mula sa pagkalipin sa Ehipto ay kalooban ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Pero si Moses kailangan mag-stay muna siya ng mahabang panahon sa Ehipto, kapiling ang bayang Israel, upang ipakilala niya kung sino ang Diyos at upang ipakilala na siya ay sugo ng Diyos bago sila nakumbinsi upang lumabas na kasama ni Moses. This is eternal life, that they may know you, the only and true God, and the Lord Jesus Christ, whom you sent. Kaya ang faith ko, batay sa kaunawaan ng kaalamang ating nalaman sa banal na kasulatan, hindi bunga ng turo ng relihiyon. Hindi ang panampalataya, yan ay lundag sa dilim. At siguradong malalaglag ka sa dilim, sapagkat walang security Ang turo ng relihiyon. Eternal life, hindi damdamin. At saka baka, hindi yata ako talaga Kristiyano. Parang hindi ko nararamdaman. Sabi ni Paul, you are living by emotions. Live by faith. Ang panampalataya, ito yung pagtanggap ng iyong natutunan, na iyong nakilala, ay katotohanan. And then if you believe that truth, yung po ay eternal life. Hindi batay sa damdamin. Hindi batay kung sinasabi ng mga tao, kundi batay sa pangako ng Diyos. If you believe the truth, that is the fact. And the fact is, you have eternal life. Kaya kung di ka tiyak kay Kristiyano, alam nyo, hindi kita masisisi. Pero matang masabi ko sa iyo, tanong mo sa iyong sarili. Ibinigay ko na bang buhay ko kay Kristo? Tanongin mo muna sa sarili mo. Kung duda ka sa iyong pag-ikrisan, sabi mo, Lord, ibinigay ko na bang buhay mo kay Kristo? Pag sinagot ka na yung sarili ko, then, ano pa? Believe it. Paniwalaan. Taglay mo ang security. Kung sa ating pagtatapos, mga kapatid, dalawang tanong. Tanong lang, bilang summarize o summary ng ating pag-aralan na ang security mula sa Diyos is a blessing. A blessing of security. Ang tanong, saan nakabatay ang iyong seguridad ngayon? Saan nakabatay ang iyong katiyakan sa buhay? Maring sa tao, dahil tumitingin ka kung anong may bibigay sa iyo. O maring sa bagay, dahil ikaw lang mayroon noon at wala sila. There's only one security. And that security is eternal security. Iisa lamang. At sino yan? Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is our security. Kung hindi ka pa nakaranas ng panampalataya kay Kristo, gawin mo ngayon. At magkakaroon ka. Hindi ko damdamin, but facts. Kung niniwala ka sa katotohanan, that is facts. You have eternal life. Ikalawang tanong, hanggang kayo nakakapit sa napakataas mong akala? Hanggang kayo nakakapit sa napakataas mong relihiyon? Hanggang kayo nakakapit sa napakataas ng iyong kayamanan? Hanggang kailan ka magpapakumbaba? Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mapapataas. Ang sabi niya sa Edomita, napakatayog mo. Ikaw ay nagdala ng iyong pugad
kasama ng mga bituin. Pero ibababa kita. Ang nais ng Panginoon ay magpakababa tayo sa ating kalagayan. Hanggang kailan ka aamin na may kakumbabaan na ikaw ay isang makasalanan? Nang buhay mo ngayon ay nasa kasalanan. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo ilalagay sa puso mo ang totoong seguridad ng kaluluwa? Tanda natin, Isaiah 1:18, walang kasalanan na hindi kayang patawarin at linisin ng Diyos. Gaano man ito kapula, gaano man ito kadilim, lilinisin ito ng Panginoon. Bakit natin masabing napakadali na malinisin? Di ba dili yun? Alalahanin mo paanong panlilinis ang ginawa ni Kristo. Kailangan mo siyang Diyos magkatawang tao. Isang mapapang uri ng buhay, naglingkod sa mga alipin. At siya'y pinaratangan ng kasamaan, siya'y hinagupit, siya'y binugbog, siya'y sinugatan, siya'y ipinako, nilatigaw at sinaksak sa tagliran, siya'y pinatay. Dahil na ng tanging paglilinis ng iyong kasalanan. Kailangan mamatay si Kristo upang ikaw ay mabuhay sa bagong pagkatao. Nakaranda ka bang magpakababa? Nawa, tayo mo na lang.